ito daw pong si Bato de la Rosa, nagpasa daw po mga kababayan ng panukalang batas na ibalik yung hatol ng kamatayan sa mga mapapatunayan na sangkot mga kababayan sa ipinagbabawal na bato traffickers. So ngayon, kung babasahin po natin ito, bakit mapapasabi po kayo na bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang isinasagawa ni Senator Bato de la Rosa yung mga ganitong klase ng panukalang batas? Di ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung pinaghihinalaan na drug lord mga kababayan, saglip na pagbayarin at imbestigahan, ano po ginawa nila? Binigyan pa nila ng posisyon sa ating gobyerno at tinangkilik pa nila mga kababayan at ginawa pang economic advisor ni dating Pangulong Duterte. So ngayon kung babasahin po natin, sabi po dito, Bato de la Rosa ibabalik ang parusang kamatayan versus ipinagbabawal na bato traffickers. Muling inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang panukalang batas na naglalayong buhayin ang parusang pagtumba laban sa malalaking ipinagbabawal na bato traffickers. Ang panukalang batas na ito ay naging higit pa sa isang pangako sa kampanya o isang illegal na paninindigan or legal na paninindigan, ngunit ang pagkakasatuparan nito or pagsasakatuparan ng aming pangako sa mga pamilyang naiwan na mga biktima ng mga krimen na may kinalaman po sa ipinagbabawal na bato, aniya pa. So dahil daw po mga kababayan dyan, nagsagawa etong si Senator Bato de la Rosa ng isang panukalang batas na buhayin ito pong parusang ganito. Ang problema, gumawa na nga siya ng ganyang klase ng panukalang batas, hindi pa po niya naisama yung mga korap na politiko at hindi pa po niya naisama yung mga politikong kurakot at nangungurakot ng pera ng mamamayang Pilipino at yung mga politikong abusado. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit naman sino, mapapatanong na bakit ngayon lang ginagawa ito ni Senator Bato de la Rosa. Ganong tapos na yung term kung saan yung mga taong pinaghihinalaan na sangkot sa bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato, dapat mapapanagot noon. Nung mga panahon nga na si dating Pangulong Duterte, ang presidente, hindi naman sila nagsagawa ng ganito. Hindi naman siya nagpasa ng panukalang batas na kung saan yung mga tao na mga drug lord mga kababayan ay mapapanagot at mahatulan ng ganitong klase ng parusa. Hindi nga nila naisip to noon . Ngayon lang nila mga kababayan nasasabi kasi nga unang-una kailangan ni Bato de la Rosa na magpabango sa mga kababayang Pilipino po natin dahil nga bukod sa senador siya, kailangan niya ring may maipakita na nagawa po niya sa Senado. So ngayon, kung titingnan niyo mga kababayan, kapag ka ito ay naisakatuparan, ang unang masasampulan dyan ay yung mga kasabwat ni Michael Yang at kabilang dyan yung isa sa mga anak ni Duterte at isa sa asawa ng isa sa anak nitong si Duterte na sangkot di umano sa ipinagbabawal na bato or pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. So sabi pa dito, ito pa daw yung katuwiran ni Bato de la Rosa. Ang aming patuloy na deklarasyon ng digmaan laban sa ipinagbabawal na bato na sumira sa ating bansa at nagdulot ng karahasan at pambansang kawalan ng kapanatagan, dagdag pa niya. Sinabi ni de la Rosa na naging consistent siya sa kanyang misyon na bawasan ang kaso ng ipinagbabawal na bato sa bansa. Dahil dito, naghain din ng senador ng panukalang batas na naglalayong gawing institutional ang Anti-Ipinagbabawal na Bato Abuse Council or itong ADAC. Sabi dito ng mga local government units. Nagpahayag ng paniniwala ang senador na ang isang misyong hakbang sa pag-iwas laban sa pagpapalaganap ng iligal na ipinagbabawal na bato sa pamamagitan ng Wall of Nation approach mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, dapat nilubos-lubos na po niya. Dapat ang ginawa niya, itong panukalang batas po niya ay hindi lang para dito po sa mga ipinagbabawal na bato traffickers, kung hindi, para din dun sa mga politikong kurap at para din dun sa mga politiko na hindi maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng mamamayang Pilipino. Kasi masyado naman ata sila mga kababayang nakapokus sa isang bagay na nabigo sila na mapagtagumpayan nung panahon na sila po ang nasa kapangyarihan. Kita nyo na lamang mga kababayan, saglip na noon nila buhayin etong ganitong klase ng panukalang batas noong mga panahon na kasama ng kanyang amo, etong si Michael Yang,
at yung mga di umano ay pinaghihinalaan na sangkot sa bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato, hindi po nila ginawa yan noon. Bagkus, ngayon lang nila binubuhay etong ganitong klase ng panukalang batas noong wala na sa bansa at nakapagtago na etong mga kaalyado nila na sangkot sa ipinagbabawal na bato. Yan ba mga kababayan ay tama? Yan po ba ay makatuwiran mga kababayan? Siyempre dun sa iba, nakakatuwa kung iisipin po natin, pero kung yung ibang mga kababayan Pilipino po natin na makakabasa po nito, masyado naman atang kulang. Masyadong bitin. Bakit? Kasi nakafocus lang sila mga kababayan dun sa mga traffickers. Hindi sila din nakafocus dun sa mga politikong korap. Kasi bakit? Dahil ba kapag ang pinag-usapan, yung parusang kamatayan dun sa mga politikong korapts, natatakot ba sila na yung mga kaalyado nila tamaan din? Di ba mga kababayan? So kayo, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa panukalang batas ni Senator Bato de la Rosa na kung saan buhayin ulit yung parusang kamatayan dun sa mga mapapatunayan na sangkot po mga kababayan sa bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Ang nakakapagtaka lang dito, bakit ngayon lang kung kailan nakapagtago na yung mga taong sangkot sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Ano po? Anyway, mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isa pang topic natin na kung saan eto pong si PBBM mga kababayan ay nagsalita na at mismong galing po dito kay Attorney Claire Castro yung mismong binitawang salita na di umano ay galing daw kay PBBM na walang sisinuhin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. So sabi po dito mga kababayan sa RMN, yan po yung source natin baka sabihin ng iba binabasa lang natin. So sabi po dito, PBBM walang sisinuhin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ibig sabihin, kahit sinong pangalan na lumabas dyan na mastermind sa mga nawawalang sabungero, yan po ay magbabayad sa batas at yan po mga kababayan ay mahahatulan base sa kanyang kasalanan. So ngayon sabi dito, basahin po natin yung article, tiniyak ng Malacanang na walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pamahalaang pagdating sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos idawit ng witness na si alias Totoy ang ilang kilalang personalidad tulad din na Atong Ang at Gretchen Barreto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makakaasa ang mga pamilya ng biktima na pananagutin ang mga responsable sa kaso para maibigay ang nararapat na hustisya sa mga biktima. So ngayon kung titingnan nyo mismong ayon po kay Attorney Claire Castro, ang presidente daw po ay sinabi na wala daw pong sisinuhin at kailangan maibigay yung hustisya sa mga kababayang Pilipino po natin na matagal nang naghihintay na maibigay yung hustisya para sa kanilang mga kaanak na nawala na lamang po basta dahil nga mga kababayan sa isyo ng sabong. So sabi pa dito, pinatiyak din ng Pangulo sa Department of Justice, DOJ at iba pang law enforcement agencies ang tuloy-tuloy na investigasyon sa kaso. Samantala, ipinauubaya ng palasyo sa DOJ ang pagpapasya kung maaaring gawing state witness si alias Totoy at maging iba pang panglulutang na witnesses. Nakadepende aniya sa resulta ng gagawing evaluation ng DOJ sa testimonya ng mga saksi. Ang posibilidad na sila ay maging state witness mga kababayan. Sabi pa dito, dagdag pa ni Castro, nangangailangan din ng tapang at paninindigan mula sa panig ng mga witness na magsabi ng pawang katotohanan sa mga nalalamang impormasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. So ngayon, ang maliwanag dito, buti pa si PBBM. May malasakit para tutukan at tugunan at papanagutin yung mga tao na nasa sa likod ng mga nawawalang sabungero. Samantalang si dating Pangulong Duterte noon, ano ginawa niya mga kababayan? Nung mga panahon na kainitan ng mga nawawalang sabungero, pinagtanggol pa niya yung negosyo ni Atong Ang. So eto, pakinggan nyo mabuti Muling dinipensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon nitong hindi pagsusus. Wait lang, may ads lang. Wait lang Yan natin. Yan. Ng isab. Muling
dinipensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon nitong hindi pagsususpende sa operasyon ng isabong. Ayon sa Pangulo, hindi dapat isisi sa isabong ang pagkawala ng higit 30 mga sabungero. Diba? Kung ikaw mga kababayan, ay simpleng mamamayang Pilipino na may pamilya or kaanak na nawala nung panahon ng kasagsaga ng issue ng isabong mga kababayan or issue ng mga nawawalan sa bungero, mawawalan ka talaga ng pag-asa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi biruin mo, yung presidente pinagtatanggol yung negosyo mga kababayan di umano ni Atong Ang, yung isabong. So paano ka magkakaroon ng pag-asa na hanapin yung kaanak mo kung mismong yung presidente sinasabi na wag isisi doon sa negosyo ni ganito yung paggawala ng mga nawawalang sabungero? Napakalayo sa sinasabi mga kababayan ng presidente ngayon. Kung kay PBBM, walang sisinuhin sa kaso ng mga nawawalang sabungero, kay Duterte naman, wag daw isisi sa isabong yung pagkawala ng mga nawawalang sabungero. So yan yung diferensya mga kababayan ni PBBM at saka ni dating Pangulong Duterte. Ipagpatuloy pa natin. Bagkus dapat itoon ang sisi sa mga masasamang tao na nasa likod nito. Pakinggan natin si Pangulong Rodrigo Duterte. It's not the fault of the management o kanang nagsabog kanon. Ah. It's the fault of evil men doing something wrong. Unya nagkaupakan, lain ang kultura sa mga sabungero. Kanang mga sindikato, nagkabukuhan lang sila. Meron kasi ako nakita rin mga kababayan na video na after niya sabihin ito, kinabukasan siguro, binati ko siya ng 3 senador. Si Tito Sen, yung isa mga kababayan, si Tess Daman, and then si Bato de la Rosa. And after that, ito pong si dating Pangulong Duterte ay nag-public apology. Kaso nga lang ang problema, pag binubuksan natin yung video, parang naka-restricted ata mga kababayan. Ang problema, gipatay tanan 38, 36. Kay grabe, protector, no? Lain-laing probinsya, haron di man lata. Pero adto to posta. Ayan ba? Kung ikaw may pamilyang nawawala, noong mga panahon na yan, mawawalan ka talaga ng pag-asa Kasi kahit yung presidente mga kababayan, sinasabi na wag dito ninyo isisi. Yan ay nagbibigay ng malaking pera sa gobyerno. Kaya wag ninyong isisi dyan yung pagkawala ng mga nawawalang sabungero. Kaya nga nawala yung mga sabungero dahil mga kababayan, dyan sa sugal na yan. Sa liyamado o dihado, depende sa sabot. Ayon pa sa Pangulo, milyon-milyong piso ang mawawala sa koleksyon ng pamahalaan kada buwan kapag sinuspinde ang isabong. Bagay na malaking kawalan lalo't naubos na aniya ang pera ng gobyerno sa COVID-19 response. Diba? Ganyan-ganyan ang pagtatanggol ni dating Pangulong Duterte kahit sa Pogo. Ganyan-ganyan din na hindi pwedeng itigil kasi nga nag-aakyat ng pera sa ating gobyerno. Aanhin natin yung pera kung marami naman sa mga kababayan Pilipino po natin na ng pay-per-wisyo. Siyempre, dapat mas matimbang pa rin yung kapakanan ng taong bayan kaysa sa perang umaakyat sa gobyerno. Hayaan na lang aniya ang mga pulis na resolbahin ang problema. Magugunit ang hinimok ng Senate Committee on Public Order ang Pangulo na direktang suspindihin ang isabong ng mga negosyong nag-ooperate ito hanggang sa marisolba ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon naman sa Malacanang, ipinag-utos na nito. Pero inyo, 3 years na yan mga kababayan etong bidyong ito po ay na-post March 17, 2022. Pero ngayon lang ulit uminit at ngayon lang ulit nagkakaroon ng kaliwanagan. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang maliwanag, bagkus nakita lang ng mga kababayang Pilipino po natin ay ang pagtatanggol ng presidente doon sa negosyo ni Atong Ang. Ito sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na tingnan ang kaso. Sa kasalukuyan, may 6 ng mga security personnel ang pinasasampahan ng Sears illegal detention kaugnay sa pagkakawala ng mga sabungero sa Manila Arena. So yan mga kababayan. Kita nyo kung ano yung diferensya Kay PBBM walang sisinuhin. Kahit pa kung ano yung pangalan na lumabas dyan, na mastermind, walang sisinuhin sa gobyernong ito ngayon. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, wag niyong pag-initan etong negosyong ganito kasi nag-aakyat yan
ng pera sa ating gobyerno. Kita nyo kung gaano kalaki yung diferensya. Pinagtatanggol ni dating Pangulong Duterte yung negosyo ni Atong Ang. Samantalang kay PBBM, pagbabayarin kung sino yung nasa likod ng mga nawawalang sabungero. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin yung usapin na yan mga kababayan dito po sa isyo ni Alan Bantiles aka Brown. Ito po mga kababayan yung isa sa kinasuhan ni Atong Ang. Dahil po mga kababayan, bukod kay alias Totoy, ito rin yung isa sa kinasuhan nito pong si Atong Ang. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin etong buwelta ni alias Brown sa paratang ni Atong Ang, na kung saan mga kababayan pinaratangan kasi ni Atong Ang, ito pong si alias Brown. At dahil po dyan, kinasuhan din mga kababayan ni Atong Ang, ito pong si alias Brown. So ngayon, pakinggan po natin ang sagot ni alias Brown sa lahat ng mga paratang ni Atong Ang. See you in court. Ihahabla ni Alan Bantiles o alias Brown si Charlie Atong Ang matapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga di umano'y nawawalang sabungero. Ay, shoutout kay Mameline Chavez Tamore. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po. Giit ni alias Brown, wala siyang anumang partisipasyon sa sinasabing krimen. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Magsasampa na rin ng reklamo si Alan Bantiles o alias Brown laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Yan ay matapos idawit ni Ang si Bantiles sa isinumite niyang complaint affidavit kahapon. Kasama si Bantiles sa mga sinampahan ng reklamo ni Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ilan sa mga reklamong kanilang haharapin ay conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, pinabulaanan ni Bantiles ang mga akusasyon ni Ang. Sa isinumiting affidavit, sinabi ni Ang na pinagplanuhan daw siyang patayin ni Dondon Patidongan o alias Totoy at ni alias Brown. Sinubukan din daw nilang mga extort ng 300 million pesos mula kay Ang. So ibig sabihin, hindi lang pala si alias Totoy mga kababayan yung pinaparatangan na nanghihingi ng pera dito po kay Atong Ang na nagkakahalaga ng 300 million pesos. Kung hindi mga kababayan, pati pala po itong si alias Brown kasama din. Pero ang sagot nga ni alias Brown, magkita na lamang po sila sa korte kasi ididemanda niya rin ito pong si Atong Ang. At saka mga kababayan, napakabigat din kasi yung isinampang demanda nitong si Atong Ang laban po dito kay alias Totoy at dito kay alias Brown dahil nga merong mga grave threat, merong mga grave coercion at mga panghihingi pa ng pera mga kababayan kung hindi pag-extort pa ng pera dito po kay Atong Ang. Pero sa akin kasi in my personal opinion mga kababayan, mukhang malabo naman itong sinasabi ni Sir Atong Ang dito po, laban dito kina alias Totoy at dito kina alias Brown. Dahil nga, kung titingnan nyo mga kababayan, sino ba naman ang uto-uto na tao na babangga sa katulad nitong si Atong Ang? Dahil nga, nung mga panahon, kung si Duterte nga, pinagtatanggol ang negosyo ni Atong Ang, so sino ang lukulukong tao na babangga dito sa katulad nitong si Atong Ang? So kaya lang naman kasi nagsalita itong si alias Totoy ng mga lihim nitong si Atong Ang mga kababayan, kaya ikinanta na itong si Atong Ang kasi nakakatunog na itong si alias Totoy na baka ipatumba rin siya. Ani Bantiles, wala itong katotohanan. Kumbaga nangyari, nanigurado lang itong si alias Totoy at inunahan niya na itong si Atong Ang. At hindi niya alam kung bakit siya idinawit ni Ang sa kaso. Wala akong kinalaman talaga dyan sa binibintang niya sa akin, wala. Ayon kay alias Totoy, kumpare nila ni Ang si Bantiles at siya raw mismo ang inutusan ni Ang para tulungan si Totoy na umalis papuntang ibang bansa. Wala rin daw kinalaman si Bantiles sa missing sabungeros operations. Businessman to. Businessman yan at pasabong-sabong din. Alpha member din po siya, ganon? Hindi, ano lang, businessman lang. Matatanda ang inilutang kahapon ng Billionaire News Channel ang ilang larawan ni Bantiles. Kasama ito, nadadawit pa nga dito itong si Secretary J. Ruiz kasi naandi dito si Secretary J. Ruiz and then may mga picture din nakasama itong si Senator Erwin Tulfo. Pero mga kababayan, yan po kasi ay itinanggi ni alias Brown. Kumbaga, kaya lang naandi dito sila kasi parang birthday ata ng isang content creator. Hindi ko alam mga kababayan na kung si Boss Toyo ba yung content creator na may kaarawan na tinutukoy po dito. Kasi naandi dito
na andito rin itong si Bustoyo, mga kababayan. Tama ang ilang kilalang personalidad sa politika. Na andito nga rin si Chavit Singson, no? Kung titingnan nyo. Kasama na riyan sina Senator Erwin Tulfo at PCO Secretary Jay Ruiz. Pero paglilinaw ni Bantiles, Walang kinalaman yung tao na yun na yung kasama namin sa party. Lalo na sila G. Ruiz, sila ano pa yun dyan, Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan dyan sa bungero na yan. Alam naman ni Toto yan kung sino sila. Hindi alam ni Toto yung mga tao na yan. kaninang umaga, dumulog sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga biktima para manghingi ng update sa kaso. Ayon kay SOJ Boying Remulla, malaki man ang kalaban, sisiguraduhin nilang mapananagot ang nasa likod ng missing Sabongeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. O yan dapat yung mga masasarap pakinggan. Kahit malaki yung kalaban, tuloy ang kaso. Kahit big fish yung kalaban, tuloy ang kaso, tuloy ang pag-iimbestiga. Samantalang kay dating Pangulong Duterte na yung sinabi, wag nyong isisi sa negosyo ni ganito yung pagkawala ng mga sabongero. Eh kung ikaw ay naghahangad ng hustisya ng mga panahon na mawawalan ka ng mawawalan ka ng pag-asa na makuha yung hustisya. Kasi nga, kahit presidente, iba ang sinasabi nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo doon sa pagtatanggol ni dating Pangulong Duterte sa negosyo po ni Atong Ang, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.